Welcome to my channel, Glecious TV. So guys, ito po yung update natin dito sa eggplant sa sako. So mapapansin nyo ay malalago na siya. Ito ay malaki, tsaka ito, pero ito ay medyo nabansot. So kung matatandaan nyo, ito yung direct planting natin. So pag direct planting ay mas maganda siya compare doon sa transplant. Ito kasi ay yung transplant na galing dito, yung excess na tumubong mga binhi from direct seeding. So sa direct seeding kasi ang ginagawa ko ay marami ang nilalagay ko pong seed sa isang area. Tapos pag tumubo na po sila lahat, so magse-select ako ng isang pinakamalaki. At yung isang pinakamalaki, yun yung iniiwan ko. So ito po yung naiwan. Tapos yung excess na dun sa maraming yung kumpulan ay transplant ko dito kasi yung nandito ay namatay. Kaya transplant ko para buo siyang tatlo. Pero kung mapapasin nyo, ganun po yung nangyayari sa kanya. At ang maganda naman po sa direct seeding, pag direct seeding po siya, ay hindi po nai-stress yung halaman. Kasi from the seed, diretso na po yung paglago ng ugat niya. Unlike dito sa isa, na nag-transplant tayo, nagkakaroon ng damage minsan yung pinaka-ugat. So, minsan, makapag-iwanang siya kasi kailangan pa niya mag-recover. Tapos, kailangan rin bantayan from the sun. Kasi may stress siya dahil sa sobrang sikat ng araw. Lalo na kung bagong transplant. So, ang mangyayari, didiligan mo siya ng didiligan. Tapos, imo-monitor mo, baka nalalanta or ano, o baka mamatay. So, yun ang mahirap po doon sa transplanting. Unlike dito sa direct seeding na hindi mo na siya kailangan bantayan. Uminit man umaraw, basta sumulo siya diretsyo. Yun naman ang kagandahan dito sa direct seeding. Ang problema natin dito sa direct seeding ay yung gagamitin nating binhi. So pag direct seeding, kailangan marami ang binhi mo. Samantalang dito sa transplanting, matipid ang binhi. So isa-isa lang talaga. So one seed, one plant, one transplant. Unlike dito sa direct seeding, na medyo kailangan ay medyo marami-rami, tapos pili ka ng isa lang kung alin ang ititira mo. Or pwede rin namang isa-isa. Ang problema lang po doon, hindi mo naman masigurado kung tutubo. Kasi ang hirap nga mag-monitor, ang hirap magbantay. So, ang ginagawa ko, kasi yun naman ay libreng binhi. So, galing po kasi siya sa sarili kong halaman, yung binhi ko. So, excess po yung binhi ko nung kaya nag-direct seeding ako. So, ganun ang ginawa ko. Pero kung ang binhi ay binibili, ay mag-transplant na lang po kasi napakamahal po ng ating binhi. Sa grocery store na abot ng 64 pesos per sachet, yun po yung bili ko ng mga nauna. Kaya kumbaga ay nagtipid ako nung una. Pero dahil yung bumunga siya, tapos nagbinhi ako, kung makikita niyo doon sa last video ko, nagbinhi po ako ng sarili, and then yun, nagkaroon ako na excess na binhi, kaya ako nag-direct seeding. So yun po yung update po natin dyan ngayon. So makikita naman po natin, napakaganda naman po. Oh. Yun nga lang, nadali siya ng insect, pero okay lang kasi ito naman po is starting pa lang. So ibig sabihin hindi pa maaapektuhan yung plants kung sakali ako masyadong medyo mag-monitor sa insect at magkaroon tayo ng mga spray. Kasi wala pa naman bunga. Pero pag may bunga na, stop kasi madadamage naman yung ating bunga. Ayaw ko rin naman ng may spray na may bunga. So ang gusto ko kasi is yung natural din lang, organic. So ang spray naman pwedeng organic, pwedeng inorganic.
Pero pag talagang hindi kinakaya ng organic yung pest, kasi minsan light yung organic, hindi kayanin yung peste. So minsan kailangan ng inorganic. Pero ang mangyayari po sa unang beses is organic. Para matrial nyo kung kaya ba ng spray na organic yung insect, and then after pag hindi talaga kaya, saka tayo hihingi ng tulong sa mga chemicals. Ayan. Kasi merong mga insekto na talagang hindi kayanin ng organic. And yun ay talagang, ganun na talaga ang organic farming. Nag-minimize lang siya, hindi siya nag-overall na control of pest. Kasi iba't ibang klase ng peste. Hindi natin masabi kung ang pesting yun ay akma doon sa tinimpla natin ng mga sprayer. So ito, makikita natin ang daming atangya. Ang daming peste, pero ang ganda ng halaman. So slightly damaged pa lang siya kasi one leaves pa lang yung natitira niya. Yung ibang leaves, ang gaganda. Ang lalaki, ang lalaki. At ang gaganda, walang insect etong mga leaves na to, kahit may insect doon sa gitna. Ito lang ang na-damage niya. At ito mostly. So ang mangyayari niyan ay ibig sabihin ay kadadapo lang ng insect na yan. So ibig sabihin bago pa lang siyang katatransfer sa plant na to. Siguro dahil ito ay pinaglipatan nila from the other plant na nalagyan ng spray. So ngayon, iko-control po natin siya mamaya. And ang reminder po, 'di ba ito? Ang napapansin ko lagi sa insect, ang inuuna niyang tirahin lagi ay matured leaves. So matured leaves po ito. At ito ang mga bagong leaves. Ayan. So matured leaves lang. So kaya ang ginagawa kong maintenance dito sa backyard gardening, lahat ng mga matured leaves ay tinatanggal ko. Kasi karamihan sa nakikita ko, matured leaves ang una nilang tinitirahan. Ang una nilang tinitira. Atan nyo, pansinin nyo ito. Ito ay nasa lower part. Matured. Kahit malito, matured to. Ito yung mga naunang leaves. Ayun o. Mga naunang leaves. So yung nasa bottom part, yun ang unang tinitira ng insect. Yung mga nasa bottom part, nasa bottom part siya. Yun. Tapos mapapansin nyo sa upper part, kaya hindi nyo mahahalata na may insect pag di nilang kayo tumitingin sa pinaka ibabaw, ay talaga hindi nyo mahalata na may insect kasi sila laging nasa bottom part nag-i-start ang karamihan sa insekto. Ganun po ang napapansin ko. Kung meron nasa ibabaw katulad nito, ay napaka limited. Mas marami ang ganitong case. Okay, naulan na po. Goodbye guys. At bago ko na lang po ulit i-update kasi nagtutuluan na po ang ulan. Ayan, naulan na po ako. So, ayan naulan na. So, bye muna po guys. Sunod na po na lang ang update ulit. Thank you for watching. Hope you subscribe to my channel, Glecious TV, and click the like button